like mother, like daughter. Yan ang kwento ng ating bisitang mag-ina na sina Harleen at Bo Bautista. Nagsimula si Harleen Bautista sa showbiz bilang child star kung saan nakasama niya sa pelikula ang mga bigating artista gaya ni Alma Moreno, William Martinez at Maricel Soriano. Naging member din ng Thursday group ng Dance Entertainment si Harleen kasama sina Jennifer Sevilla, Smokey Manaloto, Kimpi De Leon at Dina Morales. Kaya naman hindi na nakakapagtaka na ang kanyang anak na si Boda ni Yumi Bautista ay sumunod sa kanyang yapak. At ngayon nga ay partner ng Star Center family bilang starkada si Bo Bautista na just like her mommy Harleen ay siguradong magiging magaling na artista. Mga kada, please welcome to Kada Umaga, Bo and Harleen Bautista. Good morning po sa lahat na nanonood ng Kada Umaga. Ako talaga excited. Good morning po. I can't get over the fact na super magkamukha kayong dalawa. Para talagang nanalo. Actually, tayong tatlo eh. Parang pwede tayo magkakahawig eh. Magkapamilya. Diba? Kamusta Bo yung launch ninyo? Okay naman po. Thank you po sa lahat ng nanood at nag-support ako sa akin. Ikaw ba, Ernie, did you have anything to do with her decision to go into show business? I'm just here to support. Oo. Mula noon hanggang ngayon, talagang mahilig siya before pa. Talaga. Pero ngayon lang talaga mo, you saw it fit na yes, so of course with the help then of Daddy Wawi Rojas, her manager din, and pero noon pinapa-extra kung ano yung ginawa ng tatay ko sa amin, ginawa ko rin sa kanya. Tumawid ka dyan, gano'n, pagka may shooting, gano'n. Sinama ko siya sa short film ko sa opening scene, no? Lakad ka lang dyan. Oo. Ayun. So, para maging komportable din siya sa environment. Yes. Nakatulong ba yun, Bo, yung mga ganong klase ng Opo. experience? Ilang Do you beses po. remember it? Yeah, ilang beses din po akong tinatanong ko po kay mama kung may movie ba sila na gagawin. Tapos tinatanong ko kung baka may role na Naiinip pwede ako. siya. Oo. Gusto niya may movie na siya palagi. Oo. Ilan ba ang total, Harleen? I know that she's your second daughter. I have five children. Yes. So si Bo, matatawag natin middle child si Bo eh, She's no? the third kasi. Oo. She's the third. Parang she's two on top and Yes. two in the bottom. Yes. Anong feeling ng middle child, Bo? Wala po. Ang dami po namin. Medyo lang, maingay lagi. Sabi nila yung middle child daw medyo may pagka-invisible. Totoo ba yun? Hindi, I mean, for me po personally, tahimik lang po talaga ako. So, Oo. siguro. But one of the things that your mom, ang naikwento ng mami mo tungkol sa'yo is the fact na ikaw lang yung bukod tanging planado. Diba? Planado kung kailan papanganak. Papanganak, yeah. Oo. Pati oras. Pati oras. You were born November 2005, tama? Opo. Sabi 2005. Parang luma na nun. Grabe yung birth date, di ba? 2005, millennium na. Tapos, bakit? Ano yung significance ng November? At Ay, hindi. Yun kasi talaga yung due ko. November talaga okay. siya. But the date, masasabi ko na parang basta pinaghandaan talaga yung kung kailan. Wala lang. Even the names, lahat naman sila eh. Yung names months before pa mapanganak, pinag-aaralan talaga yan. Oo. Well, you guys represent two different generations. As a matter of fact, parang may nalaktawan na degenerasyon between the two of you eh. Ano? Diba? Nalaktawan yung millennial, napunta agad sa Gen Z, at ikaw naman ay Gen Xer. Okay, oo nga. Does it present any problems? The fact na you're a generation apart.
may problem ba? I guess it's natural. I mean, even naman ako noon with my parents, di ba? I'm sure there was, talagang may gap, no? But I guess, lang siya, more on communication. Siguro yun yung parang hindi na masyadong magkaintindihan. Parang walang signal minsan, gano'n. Diba? Parang mahirap magkaintindihan minsan. For example, ano yung parang hindi mo maintindihan sa mga sinasabi ba niya? Mga terminologies ba to? Or... Sabi nga niya, tahimik siya di ba? But yung silence, yung parang hindi mo alam kung naintindihan ba o hindi. Parang, narinig mo ba ako o hindi? At saka yung ano siya, yung hinga ng boss. Kasi, iniisip ko minsan, kailangan ko na ba, ako ba yung mahina pandinig o mahina talaga yung salita niya? Nakaka-stress. I'm so happy. Kasi sinasabi ko sa kanya yon. Akala ko ako lang yun. Even my kids are the same way with me. I am so happy. Nakarelate ako sa'yo, Harley, na parang you have to modulate your voice. You have to speak clearly. It's not just me. Parang makahinain ng mga nanay. So, please explain. Naiintindihan niyo, why do you keep silent when, in fact, naiintindihan niyo naman yung sinasabi ng mga... For you, silence means consent. Parang gano'n. Ay, sinasabi ko naman po na naiintindihan ko, pero ano lang. Kung kailangan lang na answer is yes or no, edi yes or no. Oh my God! Parang tipid na tipid, Binibili mo ang bawat kataga. Oo. Ikaw naman, Bo, I want this to be as fair as possible. Don't feel like we're ganging up on you because dalawa kaming Gen Xer dito. Ano naman ang hindi mo naiintindihan sa mami? Ayan. Wala pa akong maisip. Ayan, di ba yun, hindi nila sasabihin din kung ano yung, ewan ko, para totoo ba talaga na wala naman po, okay lang po? Or ayaw lang nilang magsabi? Maybe we should look at their social media accounts para malaman natin. But when you're Kasi ganun blocked, hindi mo makikita, you're blocked or unfollowed, di mo makikita, di ba? Pwede ba yun? I don't know. Pwede ba i-block ang nanay sa social media account ng anak? Parang hindi yata pwede. Hindi ko alam kung block or unfollowed or di ko alam. Oo. Pero si Bo hindi. Si Bo hindi. Si Bo hindi. Oo, syempre, as guardians pa rin nila. Yes, of diba? course. Pero, how do you take this, Bo? Syempre, you're going into show business. This is an industry that your mom has been in before. Hindi ka naman nagpapatalo sa mga presyo. Syempre po, alam ko na po yung dati pa na there's going to be pressure kasi nga sila mama, sila papa, artista po sila. Pero, alam ko po, at saka sinasabi din naman po nila sa akin na, I'm my own person. At saka, bago pa lang po, syempre, madami pa po akong room for improvement, madami pa po akong pagdadaanan, ganun. So, parang, okay lang naman po sa akin. At saka, at least nandyan din po sila para i-guide po ako. Si Bo, si mami mo kasi, during her time in her showbiz career, kasama yun sa mga cool kids. Yes. Diba? O, nasa Thursday edition ng That's Entertainment yan. So, bilang nanay niya, cool pa rin ba siya? Diba? Cool. Kailangan ba natin i-rate? I-rate na lang natin para very Gen Z rin yung pagsagot. On a scale of 1 to 5, 5 being the highest. Siguro mga po, 3.5. Ano ba po kasi yung 3.5. definition? Ano po yung definition ng cool? Yun! Yan tayo Yun lang naman Hindi pala. basta-basta sasagot itong mga batang ito Diba? Ano ba ibig sabihin nun? Oo. Well, siguro, cool means like, the
does she let you get your way? Halimbawa, kung lalabas kayo with your friends or you wanna date, nag-date ka ba sila? Wala, lumalabas lang with friends. Lumalabas ng friends. Oo. What are the instances where you felt like she was super cool? Pinapayagan naman po ako lumabas and, you know, Pag basta shopping, does she let hindi you po get ako whatever masyado you want? Ganon? siya shopping. Ano mo na siya maisip? Ay, pero ano po, Joke lang. basta magpapaalam po ako, parang okay lang naman po kayo na. So, So, okay lang. siguro ano na, 4.5 na. 4.5 na. Pati pa? Oo. Si Mommy naman, how do you guys meet halfway? Kapag, alimbawa, you have a disagreement, tapos don't see eye to eye on it, paano na yung compromise? I think, I make her and her siblings understand that I'm still their mother. I may be cool, I may let them do whatever they want as long as they're safe, magpaalam, and hindi makakasama sa kanila. But at the end of the day, I'm still their mother, their parent. I'm here to guide and discipline them kung may mali. Sasabihin ko sa kanila in a motherly way, ano mo yun, and pwedeng loving way yun, pwedeng tahimik lang, gano'n. So, Saan pa nakukuha mga Gen Zers? alam mo, hindi ko rin alam, sinabi ko na rin sa kanila. Parang hindi sila nakuha ng talakakon eh. Pag tinatalakan ko yung mga anak ko, parang it's not effective. Sabi ko nga, lahat na ng approach ginawa ko na para maintindihan, ano ba? Tinatanong ko rin sila, tapos sila pag-ano lang sila sa akin. So, kung ano na lang ang lumabas sa akin, emotion that time, yun na lang. Basta dapat maintindihan ninyo. Saan mo na-feel the most yung generation gap niyo? Kaming dalawa ni Bo. Well, si Bo, I think, masasabi ko na medyo nag-mature na siya ngayon. Noon kasi talaga ang hirap maintindihan. Hirap intindihin. Ngayon, even, In what sense? I don't know Kasi what... she's very quiet. She's very quiet kasi. Oo. So you don't know So, what's going on in her head. Oo. So, ngayon, medyo nagsasalita na siya and sinasabi na niya kung ano nararamdaman niya or kailangan niya. So, I think it really takes time and some maturity pareho sa amin din para magkaintindihan. Pero I'm happy na ngayon nagkakaintindihan na kami. Kasi nga 17 na siya eh. Pero before kasi noon mga 14, 13, 15, ganyan, medyo mahirap ang communication talaga. Sabi nila, in order for the parent and the child to have a successful relationship, hindi dapat one way na parang puro na lang gusto ni Mommy ang gagawin ninyong dalawa. Dapat din, yung gusto ng anak, sinasakyan ni Mommy. Yun na. So, ano yung ginagawa ni Bo na sinasakyan mo, Harleen? Hindi ko, yun nga, TikTok ba to? Do you guys have a hobby that you share together? Alam ko, mahilig ka mag-shopping. At, minsan lang naman nangyayari yun. Mahilig kami Ano ba pala sa ba? make-up. okay. So, ako taga-bili, sila taga-gamit. Kanina kay symbiotic. Kanina umaga lang, naghahanap ako ng brush at kung ano-ano. At kinuha na. Kasi Ang galing nila doon. 4 girls sila eh. Oo. 4 girls. So, Lalo na yun yun. nga. Oo. Ang galing nila doon. Doon ko ginagamit yung mga anak ko. Sa pag-online na shopping, sa update sa akin kung ano yung mga makeup brands na magagaling na ngayon na hindi naman mamahalin. Ay, oo. Ang galing nila maghanap ng ganun. Tapos, where to eat also. And syempre, yung mga social media, Scarlett, can you please fix my... Ayan. Sa kanila din ako nagtatanong. Mga fix my this, fix my that. Yung mga orasan ng mga appliance na mali-mali, na 12 o'clock lagi. Pinakaayos ko rin sa kanila kasi teki sila. Ganon. Correct. Yun nga. Oo. Kung mabibigyan ka Bo ng chance to have a project with your mom, I'm sure naisip ko na rin yun, or
some people have asked you since you've been launched, anong klaseng proyekto itong gusto mong pagsamahan ng dalawa? Parang gusto ko po magkaaway kami. Para may labas mo? Para may nararamdaman mo? Para interesting lang. Para interesting. Para mailabas ang outlet ba to? I mean, pwede naman kahit hindi siya sa gawing pelikula. Sa totoo, pwede mo naman sabihin, di ba? Kasi parang feeling ko, totoo ba, Bo, na hindi kayo confrontational kasi. Even my child, she's 11 years old. Ayaw niya ng malakas yung boses, ayaw niya nagsisigawan. Gusto nila, everything should be settled in a very civilized manner. Diba? Ayaw niya ng emosyon, ayaw niya ng drama. Ganun. I don't like confronting people po. Kung ano lang, pag-usapan niyo lang po ng maayos. Tama. Diba? May matututunan din tayo sa mga Gen Z. Oo. Eto, Harleen, of course, you've been through all of this. Yes. Negative publicity, criticism. Ano ipinapayo mo kay Bo about how to deal with that? Basta sinasabi ko sa kanya, huwag mong pansinin kung merong pumuna sa'yo, opinion nila yan. Just focus on yourself, focus on improving your craft, and yung passion mo, huwag mong bitawan, yung pangarap mo, huwag mong bitawan. Work hard, be responsible, be humble. Yun yung mga sinasabi ko palagi. Yung mga nega-nega na yan, wala. Marami lang silang time. Diba? Oo. Tama. Sila. Ngayon, since acting is in your blood, may playtime gaming kami para sa inyong mag-ina. Magbibigay kami ng mga scenario na kailangan ninyong i-arte. Pero ang twist po natin ay may role reversal. Ayan, Bo. Ito na yung chance mo ipakita kung paano talaga as a mom, si Mommy Harleen. Okay? Bo will be Harleen. She will essentially be the mom in these eksenas. Tapos, si Harleen naman, ito naman yung chance mo ipakita kung paano si Bo sa bahay. Dahil ikaw naman na magiging anak. Okay. Scenario or eksena number 1. Magpapaalam si Bo, si Harleen, sa kanyang mommy na si Bo. Nagigimik siya with friends pero ayaw siyang payagan ito. Okay. Ayan na, nagtawag na si Derek. Ma, doon ka. Places na daw. Actors in. Actors in. Bukas ng lights, camera, action! Ma, pwede po, pwede po kami pumunta nila Arwen sa... kami po nila Arwen, punta po kami sa... Ang hina ng boses mo. Kami po nila Arwen, pwede po kami pumunta sa mall. Ano gagawin niyo? Wala, hangout lang po kami. Sino kasama niyo? Si Arwen nga po. Hindi, wag na muna. Next time na lang. Wow! And cut! Diba? Ang galing na! May boses ka pala, girl! Diba? Ang ganun siya parang hina. Ang hina talaga. At saka nakakatawa dahil yung mga magulang style nila yan, Bo. Yung kunwari hindi naririnig. Pero naririnig ko na yan! Ano na pag-ano nila yung naririnig nila? Ano gusto mo? Sino nga? Sino kasama? It's so cute. Tapos, pag na-deny, Wala hindi naman lumalaban sila. Hindi sila lumalaban. Wala mo sila Talagang tahimik na lang sila magbumok-muk sa isang tabi. Yes, Diba? ganun nga. Very nice, very nice. Well done.
Harleen. Paano kaya manggising si Mami Harleen at magpa-snooze si Bo? Eto na. Light, camera, action. Nailasunod ako. Bo! Bodana! 9 o'clock na! Late na kayo, kanina ko pa kayo ginigising. Bodana, tayo ka na dyan. Tapos lalabas na po siya ng kwarto. Hindi na nakuimpin. Kasi dapat gising na. Eh, tutulog pa ulit eh. Oo. Diba? Wala ba Ako yung sinusnooze. Oo. Wala ba sense of urgency? Wala! Feeling ko rin wala sila Oh my sense of God. urgency. Parang everything will just be, di ba? Everything will just move according to their schedule. Woo! Talagang, woo! Yan pa yan! Kaya, bilang payo sa mga magulang na may Gen Zer, gisingin niyo po sila ng 30 minutes ahead of 30 minutes na nga eh, di ba? 30 minutes ahead of the 30 minutes. Kasi alam mo sila ang kilos. At saka, relate na relate din ako dyan. Pero ang galing. Yung biglang buong pangalan na yung ginagamit. Kaya! Diba? Okay, extra number 3. Uutusan ni Mami Harleen si Bo na maglinis ng kwarto niya or ayusin ang closet niya. Ito ngayon. Kung paano nila ginagawa ito sa bahay. Action! Bo, maglinis ka nga ng kwarto. Ito ang daming kalat, oh. Hindi ka ba nasistress dyan? Wala ka na malakaran dito, oh. Record. Tingnan mo, lahat ng damit mo wala sa closet, nasa sahig. Hindi siya nagsasalita. Wow. Pero ginagawa naman po niya. Wow! At alam ko, yun nga yung ano niya, di ba? When she was 1 or 2 years old, ang Yes. hilig niyang gawin ay magligpit. Ayun na nga, nangyari anak. Dumami yata ang gamit, Mami Harleen eh. Oo. Pero nakakatuwa kayo mag-ina. I mean, it only just proves how close you are to each other because you know exactly how the other would react. Yes, Diba? oo. Nakakatuwa kasi naririnig naman pala niya. Akala ko tunog eh. Diba? Pero dinig na dinig pala niya. Oo. Sabi nga nila, yung mga Gen Zers, pag pinaglikpit mo, at yung katulad sinabi mo, wala naman lakaran dito. Di ba sabi mo, Bo? Sasabihin daw ng Gen Zer, meron pa naman eh. Meron pang katiting. Kailangan na ba? Parang gano'n. Ganun sila. Pero palakpakan po lang si Bossy Harleen. Napakaganda. You don't have to explain it in words, just by your actions and your, di ba? Yes. Yung recreation ninyo ng mga eksena, natuto na tayo kung ano ang mga characteristics ng Gen Z versus Gen X. Oh, and I'm relieved actually na hindi ako nag-iisa dito sa nararamdaman ko. Kasi there are times, lalo na pag monthly, may dumarating tayong mga bisita na nalulungkot ka as a mother na parang, hindi ako mag-gets, hindi nila ako maintindihan, hindi ko rin sila maintindihan. Bakit di nagsasalita, bakit ganon. But I'm really so relieved. Thank you for guesting me. Di ba? Tsaka, ikaw ba, Bo? Ano bang love language mo? Di ba, lagi nilang sinasabi yan, if you don't express it in words, ano yung pinaka-way mo of showing love to your mom? Para naman mas maintindihan kayo. Siguro kapag po, may sinishare lang ako na pagkain na gusto kong ipag-try sa kanya. Diba? Yun na yun eh. Yun nga, Yeah. simple na Oo, they have their gestures. ways talaga. Yes, oo. Kaya huwag kang malungkot. Pag binigyan ka ng boba, love na love ka na niyan. Hindi, alam ko naman na love niya ako. And I know that she knows how much I love her. Oo. And all her siblings. Maraming salamat sa pagkwentuhan sa amin ngayong araw. Bo, anything you want our Kadas to
movie namin, Big Boys. Kasama ko po dun si Joaquin Domagoso, John Gabriel, and marami pa po coming soon. Soon, very soon. Ano pa? Thank you po Where can for follow? Instagram ko po at bytehador_. And thank them, Stage Mother talaga. Thank them for the grand launch and support sa'yo. Thank you po sa support no culminating activity po namin kasama ng mga Starcada ko. Sana po abangan niyo pa yung mga gagawin namin. Yay! And ikaw naman, Harleen, how about your socials? Sige, socials. I just want to thank her Starcada family, her Net25 family for the support, yung talagang pagtatsaga nila na tinrain sila for 3 months. Thank you so much. And again, ulitin ko, I'm very happy and confident that Bo is with Net25. Thank you so much. I know that she's in good hands. Totoo naman. Yes. She couldn't be in better hands than in Net25. Thank you, Bo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank See you. you again. Mark, ito ay, teka, meron pala nag-comment. Ito, totoo palaban ng Gen Xer. Sabi ni Cristina Rosas, iba pa rin ang Gen X. Kung wala kami, walang Gen Z. Siyempre, tataan na tayo yung ex. Bago Z. From our Facebook. Kaya sumali po kayo sa ating discussion at sa ating mga balitaktakan dito tungkol sa iba't ibang klaseng henerasyon. At babasahin po natin yan. More